Mr. Chairman? Yes. Yeah, sige. If the technical preparation of the Senate committee is yet underway, may we request to rebut on regarding the question that you have provided, asking us, kami saan ang sasagot doon eh, sino bang nirecruit nila? At saan sila ang nirecruit? Go ahead. Habang nag-antay? While hihinto ka lang pagka ready na tong video. Yes. Okay, Mr. Chairman. Mga kababayan, Mr. Chairman, Mr. Senate President, hindi po totoong hindi involved si Freddy Casino, si Antonio Nino, at si Nery Colmenares sa underground movement. Si Nery Colmenares po, hindi pa siya congressman, ay na-meet ko na siya sa Iloilo City 2001 April. Kasama ko sa Toro Campo, si Freddy Casino. Hindi po yun meeting ng Bayan Muna lang. Meeting yun ng Regional Urban Party Committee para pag-usapan ang pag-prepare para sa Bayan Muna. The first na pagsali sa eleksyon. Alam kong lugar, saan, ang training center, 3 sila. Ang pinag-uusapan at ang meeting mga underground personalities at mga open personalities ng bagong alyansang Makabayan. Because the chapter Can you converted, provide the details now? sir? Can you provide the W's? Yes, sir. W's now, right now. Yes, sir. Kasi you're making a serious allegation. Yes, very serious, sir. Yung when, where. Yeah. O sige. It's in middle of April, sir, before the Earth Day celebration. I cannot forget that time. Si Nery Colmenares ay speaker Of what year? 2001. Si Nery Colmenares ay speaker, lecturer tungkol sa propaganda operation sa pagbubuo ng alliance. Where? Iloilo City, sir. Where? In the city. Alam ko, sir, itatanggi na may-ari na ito. Hindi siya kasi involved. Don't assume that. Where in Iloilo City? In Arevalo, sir. Arevalo, Daroca Training Center. Alam mo, these are details of the truth Yes. that will test your credibility. Yes, sir. Sumablay ka rito, bagsak yung credibility mo. Yes, sir. Tumama ka, bombo yung credibility mo. Yes, sir. Kumpletuhin mo yung 5 W's. Yeah. Sige, sir. Daroca Training Center, Iloilo City, Arevalo, is the favorite venue for underground gatherings because ang venue na ito ay tago at magandang venue. Nery Colmenares was there, Toro Campo, and Teddy Casino. And they were there to meet the representative of CPP Regional Urban Party Committee in preparation for the electoral campaign design kung saan ang mga chapters ng bagong alyansang Makabayan at mga organisasyon nito ay itatransform ayon sa dokumento at directive ng CPP na i-transform to become chapters for the electoral machinery. So that meeting is not Bayan Muna meeting. It's a meeting of the Regional Urban Party Committee. Eric, baka deliberately dinedelay niyo yung preparation of video niya. No, sir. Let's go on, prepare it. Sabi ko sa kanya, he should stop the moment the video is ready. Sir, we will do that. Sige. Can I proceed, Mr. Chairman, Mr. Senate President? Tinatanong niya sino ang nag-recruit, sino man recruit niya. So of course, tama yung sagot kanina kasi ang recruitment namin ay organizational process. It's not an individual responsibility alone. But did I meet also Teddy Casino? Aside from the meeting in Arevalo, Iloilo City in 2001, meeting ng Communist Party ng mga kabataan pa kami. Yes, in Boracay. Nandun siya. That was a CGP convention. Ano ba yun? Can I be allowed my time, Mr. Chair? Kanina, hataw siya ng hataw, pinabayaan siya ng chairman. Sinungaling ka eh. Kita mo. Kindly, How can you allow this, Mr. Chair? Congressman kasi. How can you allow this, Mr. Chair? Now you know, mga kababayan. Mr. Chairman, can I proceed? Teka, you provided the when, the who, Yeah. the where, Yes. yung how. Ito po ay pagtitipon ng mga propaganda officers, community organizers na sa ilalim ng Regional Urban Party Committee ng Communist Party sa Isla ng Panay. At ang representative doon ay si Teddy Casino, si Toro Campo, at saka si Nery Colmenares. Saan pumasok yung recruitment? Ang recruitment pinag-uusapan doon, hindi lamang tungkol sa underground, kundi pagpapalawak ng alyansa. Ang recruitment, ang binabanggit doon is very clear. Kapag nagkaroon ng eleksyon, ang mass base ay dapat palalawakin natin. At gamitin natin ang eleksyon na ito bilang oportunidad sa 3 pamamaraan. Pagpapalawak ng mass base, pagpapalawak ng underground, pagpapalawak ng alyansa. So what's wrong with that? Wrong ito, Mr. Chairman, dahil may underground recruitment ito. Ibig sabihin, ang kilusang lihim ng mga open organizations. How would you connect that to the recruitment para sumampa sa bundok para mag-MPA? The recruitment starts with the underground building.
You cannot be recruited to the NPA, to the Communist Party, if you're not recruited into the underground component of the open So organization. how many NPA regulars were recruited actually after that meeting? The NPA regulars, sir, will be waiting there in the, sa kabundukan, sa Tanong kanayunan. ko, ilan yung na-recruit on account of that meeting? Siyempre, sir, ang account of that meeting will proceed after ang implementation ng Ang meeting. tanong ko nga, ilan yung na-recruit I na can naging give the NPA? estimate, sir, based on my data, nung panahon na yon, hindi bababa po sa 100 ng mga kabataan ang na-recruit Can you name sa them? underground. Can you name Sa names? underground, sir, sa underground. Can you name names? Of course, sir, ang mga names na ito, sir, ay may mga pangalan kami, pero that is, may mga open names, may mga underground names. Kami po, sir, nag-operate. Ang tanong ko sa iyo, magbigay ka ng mga pangalan na talagang totoo naging NPA Ay, opo, sir, may after that meeting. marami Or po, sir. series of meetings after that. Yes, sir, marami po, sir, nag-NPA. Wala pa ba to? Ay, Okay. sige. Yes, sir, thank you, sir. Ito na. Okay. Okay. Ayan na, sir. Later. Thank you, sir. Ay siyang namumuno sa This Pambansa is Democratic Manuel, my friend. na may dalawang anyo ng pakikibaka. Pangunahin ay ang armadong pakikibaka at mga pangalawa ay ang parlamentaryong pakikibaka. Ito'y higit na maililinaw kung makikita natin ang kanilang operational at organizational structure. Ang CPP ay mayroong tinatawag na National Congress na kung saan ito yung highest decision-making body ng CPP. At mayroong itong Komite Sentral na kung saan sa loob ng Komite Sentral naririyan yung Political Bureau at pagkatapos sa loob ng Political Bureau ay naririyan ang Executive Committee o Komiting Tagapagpaganap. Ang Komite Sentral ay mayroong 4 na mayor na National Staff Organs. Ito ay kinabibilangan ng National Peasant Commission, National United Front Commission, International Department, at National Organization Department. Ang National Peasant Commission ay siyang namumuno ng mga magsasaka, indigenous peoples, fisher folks, at mga manggagawa sa agrikultura. Kaya kung titingnan natin sa mga magsasaka, naririyan yung KMP, sa indigenous peoples, nandyan yung Katribo, sa hanay ng fisher folks ay Pamalakaya, at sa hanay naman ng mga manggagawa sa agrikultura ay ang Union ng mga manggagawa sa agrikultura o UMA. Sa National Organization Department naman, ito'y namumuno sa 3 pang bureaus. Naririyan ang National Youth and Student Bureau na ito yung nangasiwa, namumuno sa kabataang estudyante, kung kaya't mayroong LFS, mayroong CEGP, mayroong NUSP, mayroong Anak Bayan, at mayroong Kabataan Party List. Ang National Organization Department din ang namumuno sa National Women's Bureau, kung kaya't mayroong Gabriela at mayroong Gabriela Women's Party. NOD din ang namumuno sa National Trade Union Commission, kung kaya't mayroong KMU at mayroong Kadamay. Kaya yung mga nangyayaring okupasyon ng mga bahay na ginawa ng Kadamay sa Pandibulacan, tiyak, mayroon pong order yan mula sa NOD sa pamamagitan ng National Trade Union Commission. Kaya yung proyektong okupasyon ay trabaho ng partido yan at ginagamit ng makinarya ang Kadamay. Ngayon, sa usapin ng alyansa, ang sumisentrong staff na organo ng Committee Central ay ang National United Front Commission. Ito ay sumisentro sa gawain ng ACT Teachers, NUPL, National Union of People's Lawyers, at ganoon din mula sa hanay ng sektor ng relihiyon. Kaya naririyan yung Promotion of Church People's Response. NUFC din ang sumisentro sa Makabayan Bloc kasi ang Makabayan Bloc ay isang alyansa ng iba't ibang mga party lists. Ito rin ang sumisentro sa bagong alyansang Makabayan at sa iba pang mga alyansang ginagawa nila. Estratehikong alyansa man ito o kaya'y taktikal na pakikipag-alyansa. Kaya kung titingnan natin, ang operational at organizational structure ng CPP, napaka-purposive dito. Napaka-strategic, napaka-systematic, at napaka-well-organized. Tagos ito mula nasyonal hanggang local na level, at tagos ito sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mapublikong sektor man ito o kaya
pribadong sektor. Bilang isang dating membro at kadre ng Communist Party of the Philippines na umabot hanggang antas riyon, mapapatunayan ko na yung iba't ibang party list sa ilalim ng Makabayan Bloc, gaya ng Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party at Kabataan Party, ay mga organisasyong pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. At ang mga representatives nito na nasa loob ng Kongreso ngayon ay totoong mga membro at kadre ng partido tulad ni Sara Ilago, Castro, Gaite, Kulyamat, Brosas at Sarate. Kasama ko si Congressman Atty. Sarate noong naganap ang malaking National Democratic Front Peace Consultation Forum dito sa Davao, sa Mincing Hotel, Davao City. Kasama ko siya noon. At kasama ko siya sa mga Maranatag Surigao del Sur nang naganap ang malaking anibersaryo ng Communist Party of the Philippines doon. Na pagpasok namin doon, hinarang kami ng mga authorities of the Philippines. At siya pa ang aming negotiating panel sa pagpasok namin doon sa base. At kasama yung video niyo. pakibata na naganap ang malaking anibersaryo ng Communist Party of the Philippines noong November 26, 2008. At kasama ko rin dati noong i-release ang BJNP personnel na nagpikag ng mga people bilang prisoners of war. At kasama ko sa ibang mga forum si Congressman Sarate, mga peace forum. At patunayan ko ng Makabayan Bloc representative gaya ni Congressman Atty. Carlos Sarate ay isang Partido Komunista sa Pilipinas. Dahil hindi ka maging representative, party list representative, kung hindi ka party member. Dahil isang requisitos na maging representative ka ay kailangan member ka ng Communist Party of the Philippines. Hindi na tayo magsinungaling kasi alam maraming nagkakaroon na ikaw ay membro ng Partido Komunista sa Pilipinas. Narito po ako ng NPA galing sa hanay ng IP ng Zamboanga del Norte. Narito po ako si Felicia Alvarez, ang kabambam, ang sekretary ng Western Mindanao Regional Party Committee. Isa ho ako sa mga estudyante na pinadala ni Bambam sa Davao upang mag-aral under sa scholarship program ng MISTI o Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated. Nagkaroon ako sa kursong Bachelor of Elementary Education sa Liceo de Davao, Tagum City, Davao del Norte. Sa Community Technical College ako nag-stay dahil nandun po yung board namin. Sa Community Technical College of Southeastern Mindanao na rin ako namulat sa inuluhin ang NPA. Doon na rin ako naging membro ng mga underground organization ng CPP-NPA gaya ng Kagoma o Katipunan ng Gurong Makabayan. Sa CTCS rin ako naging anak nakasapi ng Kilusan. March 2019, umuwi ho ako galing ng Davao papunta ng Zamboanga Norte. April 2019, pinatawag ho ako ni Afresia Alvarez sa Kabambam sa Red Area upang pag-usapan ang 2019 election. Napagdesisyonan doon na ako yung magiging provincial coordinator ng Makabayan Bloc sa Zamboanga del Norte. Hindi ko gawa-gawa ang kwento ko ito dahil mayroon ho akong patunay, mayroon ho akong hawak na dokumento na pirmado ho ni Atty. Nery Colmenares
na ako yung itinalaga nila bilang provincial coordinator ng Makabayan Block sa Zamboanga del Norte. Ako si Sai, member ng Kadamay na nagmula sa Santa Maria, Bulacan. Lumusog kami sa Pandi, Bulacan upang mangagaw ng bahay ayon sa kumpas ng partido. Bilang kalihim ng partido, ang gawain po ng kalihim ng partido ng seksyon ay magrekluta ng marami. Lumulubog po kami sa urban area, sa urban core. Doon po, nagbubuo kami ng kababaihan, kabataan, at manggagawa. Kaya malinaw na malinaw po na ang Gabriela, ang party list na Gabriela, ang may kumpas nito talaga ay CPP-NPA. Hindi po pwede nilang itanggihan kasi kami mismo na nagbuo dyan na kumpas ng CPP-NPA bilang kalihim ng seksyon. Iyon po ang ibinaba sa akin at ipinatupad ko po ito. Kaya ang Gabriela po, malinaw na ang party list na yan, ang may kumpas at ang buo nito ay CPP-NPA talaga. Ang Alliance of Concerned Teachers Party List o ACT ay binuo ng Partido Komunista ng Pilipinas para maging legal na tabing sa mga organisasyon ng mga guro at alyansa nito na magsisilbing pinakamadaling paraan para rin makapag-organisa, makapagpropaganda at makapaghikayat ng mga guro na susuporta sa armadong pakikibaka at magiging kasapi ng CPP. Sa aking sariling karanasan, naranasan kong ang aming sekretary sa aming komite ng partido nung ako ay nandito pa, nasa Manila pa, ay galing sa UP Diliman na isang profesor at isa ring miyembro ng ACT Teachers. Nung ako naman na ay kumilos sa Cagayan Valley, naranasan ko ring maibadi sa organisador ng ACT sa Cagayan Valley na isa ring kakolektibo ko sa revolusyonaryong kilusan ng kabataang estudyante at pinapasok namin yung mga eskwelahan, kaaralang, mga elementarya para mag-organisa ng ACT. Pero sa likuran nun, nag-organisa kami ng ACT Teachers at matapos namin silang organisahin at bigyan ng mga pag-aaral gaya ng maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino, ay inoorganisa na namin sila sa underground mass organization nito na Kaguma o Katipunan ng Gurong Makabayan na direktang sumusuporta sa armadong pakikibaka na di maglalaoy direkta ring magiging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kami, na mga kasapi ng partido, ay inoorganisa namin sila para sa malawakang pagpapalaganap ng programa, prinsipyo at patakaran ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nung ako naman na ay direktang armado at NPA na, kumakausap din kami ng mga guro sa mga barangay at matapos namin silang kausapin, ay iorganisahin na namin sila sa Kaguma at matapos nun ay iugnay namin sila sa legal na mga organisasyon sa white area para magkaroon sila ng legal na tabing at hindi makwestiyon ang kanilang organisasyon. Kaya itong ACT, ACT Teachers Party List, ay nag-oorganisa, nagmumulat sila para ang mamamayan ay lumahok sa armadong pakikibaka na direktang dinidirektahan din at minamanduhan ng CPP, NPA, NDF. Ang aking mga ipapahayag ay patotoo sa ugnayan ng Kabataan Party List at ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines. Ang aking mga karanasan at kaalaman sa organisasyon at sa kilusan ang siyang ebidensya na siyang magbibigay linaw sa ugnayan ng mga legal front organizations with the underground movement sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines. Ako bilang dating leader ng Anak Bayan, leader ng League of Filipino Students at leader ng Kabataan Party List. Kami noon ang nag-organize sa mga kabataan na sumapi sa aming mga legal organizations at kalaunan, kami mismo ang pipili sa hanay ng aming kasapian kung sino ang pwedeng sumapi sa underground organization ng Kabataang Makabayan kung saan kami ay nangihikayat ng mga kabataan at mga estudyante na sumapi sa New People's Army. At hanggang noon nga ay naging membro ako ng New People's Army sa Southern Mindanao Region. Ako ay naging secretary ng isang guerrilla front sa Guerrilla Front 20 ng SMR. Kami mismo ang direktang nag-oorganisa ng mga kabataan at mga magsasaka sa mga legal organizations gaya ng Anak Bayan, Comval Chapter na kung saan nung nakaraang Senate hearing ay aking ipipresenta ang isang video ng Anak Bayan Comval sa loob mismo ng kampo ng NPA Guerrilla Front 20.
At ang picture na kasama ko si Sara Ilago ay patotoo sa cooperation, coordination at collaboration ng Kabataan Party List sa ilalim ni Congresswoman Sara Ilago sa amin bilang mga kadre ng partidong kumikilos sa Cotabato City nung panahon kami ay nagkita at nagpulong at nag-usap noong January 2018. Kasabay din dito ang mga ebidensya, ang mga minutes ng mga meetings na aking nadaluhan ay aking sinumite sa Senate bilang patotoo at mga ebidensya na hindi pwedeng itanggi ng Makabayan Bloc, lalong-lalo na ng Kabataan Party List. Dahil uulitin ko po na ang Kabataan Party List kasama ang kanyang mga organizations gaya ng Anak Bayan, League of Filipino Students, CEGP, NUSP at iba pa. Sila po ay mga front organizations lamang ng Communist Party of the Philippines at recruiter ng mga kabataan para maging kasapi ng NPA. Ako po si Alma Gabin. Nalaman ko po na may Senate hearing hinggil doon sa red tagging. At saka napanood ko yung nilalaman at statement ng magkabilang panig. Kaya na-encourage po ako na gumawa ng reaction paper based doon sa naging karanasan ko sa loob ng CPP, NPA, NDF. Ito po yung pahayag ko po. 4 na pahina po. At lalagdaan ko po ito mamaya. Gusto ko lang po ipaabot na ito ay voluntaryo pong ginawa. Wala pong humingi sa akin na gumawa ng statement doon sa sinasabi ng mga former rebels po. So ito pong statement ay karanasan ko po. At wala pong nagpilit sa akin na gawin ko to. So lalagdaan ko na po ngayon itong statement ko. Maraming salamat po. Mga kababayan, the Communist Party of the Philippines has left a broad trail of blood in the landscape of our land. Ito po ang pahayag sa isang kolom ni former Ambassador Rigoberto Bobby Tiglao na nagpapahayag ng kanyang mga naging karanasan bilang former cadre in the early 70s ng Communist Party of the Philippines himself. Napakahalaga po ng punto na ito para sa ating mga kababayan at buong sambayan ng Pilipino. For the last 50 years, 50,000 buhay ang nawala dahil sa walang katuturan, walang katapusan, vicious cycle of armed violence na pinapakalat, ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa buong kapuluan natin. Malinaw na ang kanilang layunin ay hindi nagbabago. Sa pamamaraang nagkukunwari na gamit ang legal na mga organisasyon kunwari nila, including ang kanilang party list, at ang kanilang armadong grupo na pinamumunuan ng Partido Komunista, ang NPA, malinaw mga kababayan na ang kanilang layunin ay ibagsak ang ating pamahalaan, isulong ang armadong tunggalian, at dumanak ang dugo sa pamamagitan ng karahasan, aagawin ang kapangyarihan at itayo ang isang sistemang naglalayong palaganapin ng komunismo sa ating bayan. Very clear. Yan ang tinatawag na democratic revolution nila. Simply put, ito po ang sinusundan nila Teddy Casino, Sara Ilago, Carlos Zarate, Nery Colmenares, and the rest of the CPP representatives na pumunta sa kapulungan ng Senado only to bring lies and alibi and to continue the deception and manipulation. Ang kanilang paggamit ng sistemang legal, democratic process, ang pagpasok sa constitutional provisions, and using all means that will appear legal habang nakatago ang kanilang sistema ng recruitment sa underground. Ito po ang napakadelikadong sitwasyon na sa matagal na panahon hindi na ibubunyag. Thank you sa kapulungan ng Senado. Ito ay nakikita ng buong bayan ngayon. Sapagkat ang underground building, ang pagbubuo ng linya ng NPA upang makakuha ng suporta mula sa urban areas, university, colleges, at maraming area pa sa mga sentrong bayan, itong tinatawag na white area interplay. Ang tawag sa prosesong ito ay revolutionary dual tactics. Iniikutan ng batas, binubutas ang batas, ginagamit ang batas
upang pahinain ang ating pamahalaan, including ang pag-infiltrate sa ating opisina at mga bureaucratic processes, including Congress. Ang pagpapahayag na ito na naming mga former cadre, former leaders, members ng NDF, ay tatlong basihan. Una po ay lumalaganap ang pagdudugtong ng mga testimonya, preponderance of evidence, testimonial evidences. Buhay na patotoo sa direktang eksperyensya, paglalahad ng karanasan at pagdadala ng aming sariling mga dokumento na nakuha pa namin ng kaming kumikilos pa bilang leaders ng CPP, NPA, NDF. And ito po'y bahagi ng aming redemption. Pagtutuwid sa naging kasalanan namin kung bakit kami naglalantad, nagbubunyag at naglalahad. Samantala po, malinaw naman ang naging ginawa ng CPP, NPA, NDF. Ipinadala nila ang kanilang mga representante na nagkukubli at nagmamaskara sa party list. At ano itong ginawa nila dito sa Senado? Una, sinabi nila na hindi nila kayang kondinahin ang CPP, NPA, NDF dahil ito daw ay isang grupo na naglulunsad ng rebellion at hindi kriminalidad o terorismo. Mali. Whatever they say, ang pagsusulong ng armado at marahas na pagkilos ng mamamayan at pagpatay ng kapwa Pilipino at pagpapabagsak ng ating democratically established government ay isang krimen. Kung sila ay bahagi ng gobyerno and they were challenged no less than by the chairman of the committee and by the Senate President to condemn itong ginagawang ito, and yet hindi nila ginawa dahil ito ay kanilang pinalakpakan, kanilang sinaluduhan, and they glorify it. Malinaw ang kanilang accountability. At the minimum, ito ay abetting or conspiring to commit rebellion. At the maximum, this is outright categorical treason, pagtataksil. And because of that, napapanahon ang panawagang mag-resign sila. Ito ay panawagan ng buong mamamayang Pilipino na nasasayang ang pondo natin, nawawasak ang ating mga demokratikong proseso at nawawala ang integridad ng Senado at Kongreso kung nandyan sila at pinapabayaan dahil sa kanilang kagagawan sa pagbutas ng mga batas natin. At pangatlo, nangangailangan po na ang kanilang mga ginagawang pagre-recruit na sinasabi nila personal decision ng mga miyembro nila at pinapabayaan nila, ang tawag nito ay respondeat superior. This is command responsibility. Kung aktivista lang daw sila at may nag-NPA mula sa kanilang mga organisasyong itinayo, hindi naman po pwedeng mag-deny sila ng pananagutan. Ang tawag dyan, accountability and responsibility. Yan po ang ipinapanawagan natin sa kanila upang managot sila sa mga magulang at mga nawasak na mga pamilya at nasirang buhay ng mga kabataan. At panghuli po, gusto nating ipalahad sa kanila at sa buong mamamayan, wala pong red tagging na nagaganap sa ating bayan. Red tagging ay invento at kaisipan ng CPP, NPA, NDF at ng mga kasabwat nila, kagaya ni Ginoong Teddy Casino, ni Ginoong Colmenares, ni Ginoong Sarati at ni Binibining Sara Ilago. Very clear, ang ginagawa ngayon ay pagbubunyag. Batay sa karanasan, eksperyensya, dokumento at pagpapatotoo ng mga taong naging bahagi ng ganitong proseso ng ugnayan ng armado at illegal, hindi illegal, above ground and underground na tinatawag nating broad spectrum of operations ng CPP, NPA, NDF. Malinaw na ito ay public awareness and security awareness campaign. At katungkulang moral at legal ito ng gobyerno na dapat gawin at suportahan ng mamamayan. At ang panghuli po, nakikita pa lamang natin ang dalawang aspeto ng programa ng CPP, NPA, NDF. Ang pagbubuo ng iba't ibang antas at iba't ibang anyo at forma ng organisasyong masa, mass organizing. At ang pangalawa, ang iba't ibang modus operandi ng pag-infiltrate sa ating mga burokrasya, sa ating opisina at sa ating mga proseso ng democratic space natin or the party list infiltration. Ang nakakabahala po, nananawagan kami sa buong mamamayan, sa Senado, sa Kongreso, bigyang pansin ang susunod na pag-iimbestiga sa malawakang pagpapalaganap ng kaisipang ito at taktika na ito sa tinatawag na international solidarity work ng CPP, NPA, NDF, kung saan malaganap ang kanilang propaganda operations, funding and financing at ang kanilang ginagawang infiltration ng iba't ibang international bodies, including po ang pagbubuo ng alliance operations against the interests of the Philippine government and the Philippine state. Ako po si Bae ng Galina Iligan mula sa tribong Mamanwa, Manubo. Ako po ay humarap sa inyong lahat ngayon upang patutuhanan kung paano sinira at inabuso ng CPP, NPA ang mga
grupong nakaanib nito ang kultura at pamumuhay naming katutubo. Ako po ay isang estudyante ng TRIX, Tribal Filipino Program of Surigao del Sur, kung saan may mga panahon na isasama kami ng rally at lakbay kasama ang bayan. Bayan muna, Anak Pawis, Katribo, Anak Bayan at Gabriela. Ang mga IPs na 10 anyos pataas dinadala sa mga kampo ng NPA para mag-expo at mag-training, maghawak at pag-dismantle ng armas. Na ako ay naging 12 anyos, tumabi na ako ng NPA. Nagpasya ako na umalis na mismo ang mga NPA ang pumatay sa tatlo kong tiyuhin. Nasaksihan ko din kung paano brutal pinatay ng mga membro ng NPA. Ang pinaghilaan nilang espiya or leader ng tribo na hindi sumuporta sa kanila. Lumabas ako kasama ang ibang mga katutubo upang ipaalam sa publiko ang pag-aabuso ng mga tribong minorya ng CPP-NPA ng mga grupong kanib nito. Humingi din kami ng tulong sa mga mambabatas na kami ay proteksyonan para hindi tuluyang masira ang aming kultura. Marami pong salamat. Ako po si Awing Apoba, galing sa tribo ng Atamanugo sa Talavino, Davao del Norte. Ako ay anak sa dating founding chairman sa Salugpungan Totanan Itanugo na si Dr. Ibang Apoba. Isa din siyang ginagamit at niloko ng CPP-NP-NDF. Ako po ay narito upang pusang loob na ibahagi ang aking kaalaman ukol sa CPP-NP-NDF at sa mga organisasyon na kaalyado nito. Noong taong 1997 sa murang edad ko na 5 taong gulang, ako po ay naloko ng mga natatandang NPA at pinasok at nag-training para maging armadong membro ng NPA. Sa aking murang isip, ipinasok ng NPA sa natatandang sa aking kapalaran sa ang maging kasapi nila. Noong taong 2020 o 2007, itinayo namin ang Salugpungan Totanan Itanugo Corporated kung saan ang utos sa amin nakataas na NPA ay itinanim sa bawat pagtuturo ng paaralan ito. Ang galit sa bawat puso ng mga estudyante, galit laban sa pamahalaan, galit laban sa komunidad. Unti-unti po nilang nilalayo ang aming loob sa aming tribo at nilalapit sa armadong pakikibaka. Tinuruan din namin ang mga IT student kung paano gumawak ng armas, mag-assemble at dismantle at sa ideolohiya nila Marx, Lenin at Mao. Ang mga estudyante ng Salugpungan ay pinasaligin sa mga rallies laban sa gobyerno kasama sa Bayan Muna, LFS at Anak Bayan. Sa aking palagay, kalahati sa IT na estudyante sa Salugpungan ng full-time NPA. Samantalang ang iba ay nagagamit sa rallies kasama ng Bayan Muna, Bayan, Anak Bayan, FS, Gabriela at Anak Pawis. Sa katagalan ng maisip ko ang panuloko at corruption sa mga indigenous culture, communities
ng CPP, NPA. Ako po ay umalis sa Kilusa. At narito ako ngayon upang sabihin sa lahat ang pang-aabuso ng CPP, NPA sa aming mga katutulog. Ako po si Dr. Lito Moses, ang may delivery ng Tirumang Buwan. Kasama ko po sila Giovanni, Jerome, si Duran, Digayon at saka si Mili, Digayon, na galing naman ng Tirumang Buwan at Mandaya. Kami po ay narito upang ibahagi ang aming mga karanasan sa ginagawang pag-aabuso pagsasamantala sa aming mga katutubo ng CPP at mga organisasyon kaalay dito. Ako po ay dating representante ng sektor ng katutubo sa Bayan Mindanao at kaanib ng CPP. Nang mga panahon na ako ay aktibo ako ay pinadala na hindi sa Europe upang humingi ng mga tulong finansyal sa mga organisasyon para sa mga programa ng CPP, NPA. Suwalit mula sa mga natalap namin na suruta, 60% ko, ito ay napupunta sa kaban ng CPP, NPA at 40% lamang para sa mga proyekto ng mga organisasyon na namin nag-propose dito. Ang masakit pa dito, kami ang nagpipilit ng buong mundo, may pagkakataon na nangulit kami ng mga basket sa basurahan, ng mga basket terminal upang gawin namin attachment sa trash butcher. Ito sila Giovanni Ligayon at Milo Ligayon ay biktima rin ng panluloko sa CPP, NPA. Sa kagustuhan niya magtapos at ng pag-aaral, sila Giovanni at Milo ay nagpa-recruit kay Jolito Gayo at naging estudyante sa Mindanao Infantry Service Province Incorporated o MISPI. Habang sila ay nag-aaral, sila ay sa Pilipinas, sila pa sali sa mga rallies, kagaling ng mga pinangungunahan ng isang mayuulo o venue. Kabila naman sa tinuturo sa kanila ay ang mga aralin ng CPP, tulad ng matakang kurso ng partido o BTP at ang kalaunan sila ay pinakasumpa para maging yun ng CPP at pagkatapos sila ng kanilang pag-aaral ay pinasali naman sila sa kalipunan ng mga buong mga kaya kabunga na isang grupo na napailalim sa CPP. Binahati ko namin ito. Binahati ko namin ang aming karanasan ng CPP at ang grupong na napapaloob dahil gusto namin may alam sa mga pinaukulan ng pag-aabuso at magsira ng CPP sa aming mga tutulog at sa aming kultura at pamamaraan ng pamumuhay. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jolito Gayo, isang manubo. Narito po ako sa Senate hearing para ibahagi sa publiko ang aking nalalaman ukol sa CPP, NPA, NDF at ang mga tungkong kalyado nito. Ako po ay na-recruit na maging miyembro ng CPP, NPA, NDF at maging tagapagsalita ng pasakatoy sa lumpugan, kalimutan o pasaka
isang regional na organisasyon na mga lumali sa Southern Mindanao. Nalalaman ko lamang na konektado ang pasaka sa CPP-NP-NDF nung ako ay ganap ng membro ng CPP-NP-NDF. Nung tagapagsalita ako ng pasaka, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama ko sa mga aktibidades ang mga opisyalis ng Anak Pawis at Bayan Muna. Ako din ay nag-recruit ng mga IPO para sa mga mapaglinlang na mga programa ng Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISP, kagaya nila Meli Digaynon, Giovanni Dialog, at Julan Digaynon, at iba pa. Kalaunan, sila ay nag-aral ng mga kurso ng CPP-NP-NDF, gaya ng batayang kursong pagpartido at pinasumpa bilang miyembro ng CPP at ng katipunan ng gurong makabayan o kaguma. Ako ay nagpasyang umalis sa CPP-NP-NDF noong 2017 dahil napagtanto ko na walang patutunguhan ang aming pinagalaban, lalo na naranasan kong ginagamit lang ako sa propaganda ng CPP-NP-NDF. Yun lang at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Karnasan, nakita ko na hindi ito ang kalutasan. Meron nga tayong ideolohiya yung ideolohiya ng Pilipino. Likas na ideolohiya na naniniwala tayo sa Diyos at tayo ay makatao, may pagpapahalaga tayo sa buhay, may pangunahin natin, nakabase tayo sa pamilya. No? Ito'y wasak lahat sa komunista Kung na tayong patangay din sa sinasabi ng mga komunista, 50 taon na ito, my God. Perpetual war na ito. At kung ito ang talagang kasagutan umpa, ang sabi nga ni Marx, kung pinakikinggan pala si Marx ang sabi, ito'y pakidigma ng mamayan na magtatagumpay lamang kung lalahukan at susuportahan ng mamayan. In 50 years na hindi ito nagtagumpay, ibig sabihin, ayaw ito ng mamayan. Itigil na natin. At ang kawawa ay susunod na lang yung Pilipino. Aidan? Mr. Chair, if we may, since the members of the other resource persons ask for proof of direct recruiters, we have here Rina Kilantang, who will give her testimony online, and also Mr. James Dorimon, a member of the so-called Sparrow, who killed ordinary activists to put the blame on government. Just two of them, very short testimonies, Mr. Chairman. Proceed. Good. Magandang umaga po sa lahat ng mga mambabatas. Ako po si Rina Kilantang, 40 taong gulang, may asawa at naninirahan po sa probinsya ng Masbate. Bago po ako sa loob na sumuko, ako po ay ang sekretary ng Amihang Gabriela sa probinsya ng Masbate at ako rin po ang vice chairperson ng Amihang Gabriela sa Region 5. Ako rin po ang presidente ng Yolo Espinosa Sierra Peasant Association at kalihim din po ako ng sangay ng partido sa lokalidad or SPL. Ang MISPA po ay ito po, ang pinamumunuan po nito ay nasa 7,000 hectares na lupain na kung saan dito po kumukuha ng pagkain ang mga CPP, NPA, NDF sa probinsya ng Masbate. At sa katungkulan ko po, ako po ay direktang inuutosan sa pamumuno ni Luding Tulingin o ni Kadadi para maghanap ng mapagkakatiwalaan at may potensyal na membro ng aking organisasyon. At ito po, pag nakapili na ako, ay direkta ko po silang inuutosan
upang maging courier o tagapagdala ng mga pagkain ng CPP-NPA sa bundok. At sila din po ang nagsisilbing mata at tainga ng aming mga tinatawag na kalaban, lalo na po ang kasundaluhan at kapulisan. At dito po, nagre-recruit po ako ng mga kasamahan ko. Sa katunayan po, marami po akong na-recruit na maging SPL at marami din po akong napapasampa bilang nagdadala po ngayon ng armas. At ito po, sina Sammy Nunez, dating barangay kagawad ng barangay San Antonio, Jubin Atibagos, Jory Atibagos, Romil Dakdak, at Junri Francisco, sila po ay mga CPP-NPA na ngayon na nasa kabundukan at nag-ooperate sa probinsya ng Masbate sa pamumuno ni Luding Tulingin or ni Daddy, PP4 ng probinsya ng Masbate. Dahil din po sa aking katungkulan, pag may mga patawag po sa region at nasyonal, ako rin po ang direktang inuutosan ni Kadadi para dumalo sa mga pagpupulong na yun. Sa katunayan po, noong 2015, nandoon pa ako sa Congress ng ika-12 Congress ng Gabriela, ginanap po sa Quezon City. At nitong 2019, nagkaroon naman po ng Congress, ang 13th Congress, doon din po ginanap sa Quezon City. Ako po ay nandoon at kaya ko po yung patunayan, may ID po ako na nagdalo po ako doon. At ang isa ko pong naging karanasan at masakit sa pagre-recruit dahil ang sarili ko pong anak ay na-recruit ko po mismo para maging isang tagapagsalita at ng organisasyon sa probinsya ng Masbate. At siya rin po ang ginawa ko pong taga-organize ng kabataan sa probinsya ng Masbate. Sorry po. Kaya po, yan po ang masakit na naranasan ko dahil ang buhay ng sarili kong anak ay nadamay na po. Kaya nung nag-isip po ako na bumaba, kinausap ko po ang aking anak para sumama po siya sa akin. Dahil po sa loob, nakita ko po ang hindi magandang nangyayari dahil isa po sa mga kasamahan ko ang pinatay mismo doon. Hindi naman po dapat napapatayin dahil siya po ay napagbintangang intelihensya ng panag ng gobyerno. Doon po mismo kita ko pinatay po. Kaya nagdesisyon po ako na mababa kasama ang aking anak. Ang mga katungkulan ko pong ito ay hindi ko po ginusto. Ito po ay napagkasunduan ng larangan ng probinsya ng Masbate dahil ako po ang gusto nilang mamuno dahil sa pinakita ko po na lakas ng loob sa pag-organisa, sa pagpasampa. Marami po akong napasampa, SPL at NPA. Sa ngayon nag-ooperate. Yan lang po. Maraming salamat.